So ayan mga pre, magandang araw po sa inyo at, panibagong reaksyon na naman po yung ating, gagawin ngayon mga pre, ayan. So ngayon po ay, pag-usapan po natin itong, si Kawatano, Alan Peter Cayetano mga pre. Ayan, kasi siya po ay, talagang, napahiya po ng todo 'no, oo. Sagad po, sagad po talaga yung kanyang, kahihiyan na natanggap. 'Di ba? Kasi tingnan niyo, na-kick out si Cayetano. May natitira pa bang kakampi? Meron pa ba? Mukhang, unti-unti na po silang bumabaliktad, Oh, mukhang sila po ay, dati ang tapang-tapang nila akala mo talaga, nasa katotohanan. Pero ngayon bakit, natatakot na? Oh, yan kasi, yung batas kasi binabaluktot niyo. Kung ano yung batas dapat yun yung sinusunod niyo. Oh, kung talagang nasa katotohanan kayo, bakit, kayo yung tagilid ngayon? Bakit kayo yung, mukhang, alanganin ngayon, 'di ba? O paano na 'yan, dahil alanganin kayo, paano na yung impeachment ni Sara Duterte? Oh, sigurado ligwak 'yan, 'di ba? Sigurado talaga 'yan ay, mai-impeach po 'yan. 'Di ba? Tingnan niyo, mga senador, unti-unti na pong bumabaliktad. Kung dati ang galing-galing nila magdrama, ngayon po, eto na yung realidad, 'di ba? Sinasampal na kayo ng katotohanan na tama na daw yung drama. Hindi namin kailangan yung drama, kailangan gumalaw naman kayo. Kailangan, kayo naman ay, umayos, 'di ba? O hindi naman siguro kayo artista, kayo yung mga senador, 'di ba? So ayun po 'no, na-kick out na si Cayetano. Ang tanong, may natitira pa ba? Meron pa po. Oo, meron pa pero unti-unti din po 'yang babaliktad. Duda ko nga baka yung 13, madagdagan ng madagdagan 'yan. Oh, paano na 'yan mga senators? Oh, wala kayong isang salita, 'di ba? Nagbaliktaran din. So kayo po, ano po yung inyong opinyon dito? Ayan, comment niyo po yan mga pre. Pero syempre 'no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads po natin. Ayan, so importante po yan mga pre para hindi po kayo, maghanap ng ating video, ma-notify po kayo, ayan. So eto na, pag-usapan pag-usapan po natin ito, si who is Roy, Rodain? Rodain ba? Oo. Zaldico's lawyer speaks out. So, ito po yung lawyer po ni Zaldico, nagsalita po. Okay? O, nagsalita po siya. O, ano po yung sinabi ni Rodain? O, ang sabi niya po, parang siya na lang daw po, kung okay lang ba na siya na lang daw po yung haharap para sagutin yung mga paratang po kay Zaldico. 'Di ba? Siya na lang daw po kasi itong hinayupak na si Zaldico, natatakot daw po na umuwi ng Pilipinas kasi may mga banta daw po sa buhay niya. Tapos yung mga, ito pa yung matindi, yung mga nilalabas daw po ng media, kulang-kulang daw. May mga kapalpakan daw. 'Di ba? Doon pa lang wala na. Kung ikaw talaga ay nasa katotohanan at alam mo may mali sa media, may kapalpakan yung media, ikaw mismo yung lalabas eh. Hindi ka gagamit ng lawyer para magsalita laban sa'yo. 'Di ba? Ang magsalita para sa'yo. Oh, yun yun. At kung may banta sa buhay mo, oh, lahat naman nagkakaroon ng death threat kahit mga vloggers nga eh, 'di ba? Pero makapangyarihan kang tao, marami kang pera, kaya mong protektahan yung sarili mo. So wala kang dapat ikatakot sa mga death threat na yan. At kung may death threat man sa'yo, kung sino man yung nagbanta sa'yo, pwede mo naman kasuhan yan, di ba? Oo, marami kang pera, kompleto ka ng ano, di ba? Nasa iyo na lahat. Pero, yung paratang mo sa media, kung talagang totoo yan, lumabas ka. Huwag kang gumamit ng lawyer para ipagtanggol ka. Oh, lumabas ka with lawyer, pwede naman yun eh. Pero bakit nagtatago ka pa rin? Kasi alam mo sa sarili mong guilty kang hayop ka. Diba? Kaya huwag ka nang magdahilan
na sasabihin mo na ikaw ay malinis. Tapos yung media mali. Ah, walang gano'n. So, alam na natin po, yung taong hindi nagpapakita ay guilty yan. Oh, yan po yung maliwanag diyan. 'Di ba? Oo. So, kayo po, ano po yun yung opinion dito, reaction, and comment niyo po yan para naman po mabasa natin yan, mga pre. And so, isunod po natin ito, mga pre. Pag-usapan po natin itong House tags VP Sara Duterte's impeachment response. A non-answer. So, about po sa impeachment nitong si Sara Duterte, mga pre. Now, kahit ano pa yung patawag kay Sara Duterte, kahit ano pa yung hearing na gawin dyan, nung yung impeachment ni Sara nasa House of the Representatives pa, hindi po ito sinasagot ni Sara Duterte. Which is, dapat sagutin niya yon kasi binibigyan siya ng chance. Hindi po siya pinipilit, siya ay binibigyan ng chance para masagot yung mga paratang laban sa kanya. Hindi naman po siya papaluin sa puwet. 'Di ba? Didepensahan mo lang yung sarili mo kung kaya mo ba itong sagutin. 'Di ba? Pero bakit po ito hindi sinasagot ni Sara Duterte? Kasi alam niya sa sarili niya na may mali na siyang ginagawa. Pag hindi mo sinagot yan, may kapalpakan ka na. 'Di ba? Kasi kung in case lang nandun si Sara, sinagot niya nga yan. Pagtingin dun sa record, nagsisinungaling si Sara, ay masusuplak siya dun, mapapahiya siya. 'Di ba? Kaya hindi niya po yan sinasagot kasi alam niya sa sarili niya na guilty siya. 'Di ba? Kaya, kunyari, iwas-iwas na lang. Deadma na lang. Ang tanong, hanggang kailan, Sara Duterte? Forever ka kayang ganyan? Yung tatay mo nga, Sara Duterte, na feeling powerful noon, ngayon nakakulong na. Ikaw pa kaya na bobo ka lang? Diba? Bobo ka lang, Sara Duterte. O, kaya wag kang umasta na feeling mo, ikaw yung presidente ng Amerika. Diba? Sino ka ba? Nakakahiya ka. Hindi nga ka na namin kinikilala kasi ang tamad-tamad mo, wala kang silbi. So, abangan na lang po natin sa July, mga pre, yung Sara Duterte nila, kung ito ba'y dadalo o hindi. Malamang, nasa abroad to. O, hulaan ko na. O, sa July 6, malamang po, si Sara Duterte nasa abroad yan. O, malamang sa malamang po, abroad ang bagsak niyan. Diba? Kasi in case lang maligwak siya sa Pilipinas, at least nasa abroad na siya. Yun ay opinion ko lang naman. Ina-analyze lang naman po natin yung sitwasyon. Diba? So, ayan mga pre, dugtong po natin ito. Ayan basahin po natin ito. Senate threatens Mike Defensor with raps for convening illegal blue ribbon. Ayan. Kasi alam naman po natin na ang tumutulong po dito sa mga 18 garbage cargadors na to ay si Mike Defensor po talaga. Diba? Mike Defensor. At hindi ko po alam, baka may nasa likod pa ni Mike Defensor. Baka ganun, diba? Dapat lang po talaga sampahan po ng kaso itong si Mike Defensor. Kasi yung kanilang mga hearings na minsan ginaganap sa mga covered court. Covered court yata yung last hearing nila, di ba? Parang covered court lang. Tapos may mga DDS doon na tagapalakpak na parang mga inutil na tanga. Illegal yon. Illegal yon, Mike Defensor. Sino pa yon? Yung lawyer nila na ubod ng sinungaling. Yung lawyer ng 18 garbage cargadors. Nakalimutan ko. Sinungaling kasi. Limutan ko yung pangalan. Di ba dati inakusahan nila si Kiko Pangilinan na nabigyan daw ng maleta. Ngayon binawi na naman. Binawi na ng hindot na hinayupak na lawyer. Dapat talaga dyan po sa mga ganyang klaseng lawyer, madisbar na kasi grabe na yung kapalpakang ginagawa. Nakakahiya na po sa publiko. Magsasabi-sabi sila ng gano'n na may maleta ko, no, ganyan. Tapos biglang bawi. Nakakahiya po. Diba? Ako na po yung nahihiya talaga. So, kaya dapat madisbar po yan. At dapat po talaga, kasuhan po itong mga sinungaling na 18 kargador na to. Pati yung kanilang lawyer. At syempre, damay nyo na po itong si Mike Defensor. Diba? Kasi malaking kahihiyan po ito.
itong kanilang pinaggagawa. Diba? Oo. So kayo po, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaksyon? Ayan, paki-comment nyo lang po. Oo, para mabasa po natin yan mga pre. Ayan, at eto po, no? Last topic po natin, idugtong po natin ito. Ayan, Tito Soto warns versus delays and impeachment trial. So, ayaw po ni Tito Sen mga pre na magkaroon, no? Ito ay ano pa po ito noong May, pero binalikan lang po natin kasi ayaw po ni Tito Sen na mag-delay-delay po o ma-delay yung impeachment ni Sara Duterte. 'Di ba? So, yung July nga, para sa akin, masyado nang matagal yan eh. Paano ba naman kasi naging Senate President itong si Alan Cayetano dati, kaya nagka-letse-letse. Eh, buti na lang ngayon, si Gatchalian na po yung Senate President, no? So, yun nga, may babala po, no? May talagang sinabi si Tito Sen na dapat po ang impeachment trial ay tuloy-tuloy po at hindi po madelay. Kasi kahit ako po, pabor po ako kay Tito Sen mga pre. Para malaman po agad ng taong bayan kung si Sara Duterte ba ay guilty or not guilty. Ganun lang naman yun. Kasi kung wala kang tinatago, bakit mo papatagalin? Kasi kung wala kang tinatago, bakit matatakot ka? Kung wala kang tinatago, bakit takot kang sumagot o humarap? Diba? Pero abangan po natin sa July 6 kung siya ba'y haharap o mag-a-abroad. Dalawa lang naman po yan. Haharap o mag-a-abroad? Mamili na po kayo, magbutuhan po tayo. Comment nyo, haharap o mag-a-abroad? I-comment nyo po yan sa comment section mga pre at babasahin po natin. So, kayo, anong reaction dito mga pre? Comment down below para po mabasa natin yan, yung inyong kanya-kanyang opinion at reaction mga pre. So, yun. Hanggang dito na lang po muna yung ating video. Kayo magpapaalam muna pansamantala. Yan. Ingat po kayo lahat dyan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan.